Magandang araw sa inyo mga banateros. Naku po, matindi na naman itong banat ng mga quadcom na ito. Lalong-lalo na sa pangunguna ni Barberong si Congressman Barbers. Bakit kanyo Barbero? Kasi kwentong Barbero to lagi eh. Diba? Dati Maka Duterte, ngayon ewan natin. Pero may matindi ho siyang sinabi dito, ipakukulong daw niya. Ang bira talaga oh. Ipakukulong daw niya mga vlogger, na bumabanat sa kanila. Wow! As in, wow talaga, pambihira. Ibang level ka, Barbers. Sana pala nabuhay ka nung panahon ni Marcos Sr. Dahil doon talaga ang tindi ng mga diktador. Pero ngayon, dinaig mo siya. Walang biro, dinaig mo. Dinaig mo siya sa bilang isang diktador. Grabe ka. Grabe ho. Baka sabihin ninyo, fake news. Hindi ho, ibabalita ho natin ito. Okay. Ibabalita natin. Ito. Pasok na natin. Oh, pasok. Ayan. NBI ask. Ibig sabihin sila po ay tinanong, sinabihan to file charges versus vloggers allegedly maligning quad panel. Pambihira. So ibig sabihin po talaga, gusto ni Barbers makulong, makasuhan, mayari ang mga vloggers. Pambira. Alam mo kung bakit? Kasi nga po, kakampi na nila ang mainstream media. Nabusalan na nila ng bibig. Hindi ko alam kung magkano o whatsoever. Basta mga media, alam natin, wala na yan. Mga mainstream media, talagang busal na mga bibig niyan. Kaya ang pag-asa na lang isa social media. Ito naman si Barbers. Tingnan mo nga naman. O baka sabihin nyo, fake news eh. Ang Newswatch po, para lang sa kaalaman natin atin pong pinag-aralan itong Newswatch na ito. Ito po, nasa Facebook din po yan at yan po ay post nila. Ayan. Nandyan po yan sa post nila. Pag titingnan niyo nasa baba yan. Ayan. Ito. Ang Newswatch po ay, ito. Ay lehitimong media online. At kung papansinin ninyo, ito, tuturuan ko lang kayo para sa kaalaman ninyo kung paano malaman ng isang channel pa ba ay tunay o lehitimo o nagpapakalat laang ng fake news. Okay? Ito po ay lehitimong media. Ngayon, yung laman, hindi natin alam kung ito ba ay totoo, kaya kailangan natin yung pag-aralan ng todo-todo. Ito po, malalaman mo muna dito sa blue check. Kita niyo yung blue check na yan? Ayan. Ibig sabihin yan, accounts with a verified blue check had been authenticated and can be verified subscriber o notable person or brand. Ibig sabihin, sila po'y mga lehitimo. Hindi ho yung fly-by-night na mga account. Eto, ang nagpapatakbo daw dito ay yung 9 Media. Kikita nyo sa gilid, 9 Media Corporation. Punta pa tayo sa About page. Ayan. Sa About page, pakikita ninyo yan. Punta kayo sa page transparency. Pagpunta nyo dyan, isi all nyo. Ayan. Makikita nyo dito kung kailan nagsimula itong page na to. Ayan. Nakasulat po, created as noong 2014 as CNN Philippines. Tapos nagbago sila ng pangalan after 10 years ng Newswatch Plus Philippines. So ibig sabihin, lehitimo ho talaga ito. Siguro yung franchise nung may-ari nitong page na to naggaling sa CNN una, since wala na po ang CNN Philippines, ito na po ang pumalit, itong Newswatch Plus Philippines. Okay? So nandyan po ang buong details. Kaya masasabi natin, ito'y lehitimong mainstream na news. Kaya lang online po sila. So punta na po tayo sa kanilang page, ay pinaka-website. Ayan po, ayan. Okay, so nakita na natin yung authenticity nung kanilang media page. Ito po yung sinabi, Surigao del Norte, 2nd District Representative Barbers, naku po, has asked the National Bureau of Investigation to prove and file charges against blogger who allegedly maligned the House. Wow! Ang bantot ng style mo. Bakit kanyo? Amantakin mo? Ano ang basihan niya ng pag-file ng charge? Ha? Ito,
who allegedly maligned the House Quad Committee. Alak na. Kailan pa po naging bawal ho yan? I mean, sandali. Look up natin, ha? Baka sabihin ninyo, ano ba ibig sabihin ng malign? Evil in nature or she had a strong malign influence? Ayan, verb. Defame, slander, libel. Ibig sabihin daw, yung nilalibel sila o minamalay, no? Defamation o whatsoever. Eto, ha? Ano yung bintang? The Quad Panel has been conducting an inquiry on Pogo. Barbers. Quad Committee Lead Chairperson wrote to NBI Chief Jaime Santiago requesting to identify the people or group behind blogs that supposedly saw misinformation and damaged the integrity of the House. The congressman also asked to preserve digital evidence in relation to the blogs. Barbers forwarded to the NBI blog linking him, his brother. Ayun! Surigao del Norte, Governor Lyndon Barbers to illegal drug as well as other evidence. Very obvious na well-organized at bayaran ng mga vloggers. Ayan na naman tayo na gustong sirain ang pangalan ko at ng kapatid ko at ng mga Quadcom members. He said in statement on Sunday, December 1. Grabe talaga. Sabi nila, tingnan nyo to, ha? Tingnan nyo. Sabi nila, kung ikaw ay abogado, you cannot use this. Hearsay po ito eh. Sabi nila, you do not have personal knowledge. So, when you do not have personal knowledge, how can you file a case to a certain person or groups na ang pagkaalam mo lamang nung facts ay sabi nila? Meron po ba tayong abogadong nanonood dyan? Di ba ho, ang ibig sabihin po ng sabi nila meron lang siyang narinig na kwento? Itong mga bayarang grupo na takapagpakalat ng kasinungalingan, siguro nasasaktan ng kanilang mga employers na pogo operators at drug laws dahil sa patuloy na Quadcom investigation. Nako po. Alam mo, Honorable Your Chair, Mr. Barbers. I'm speaking for me and for my entire group, which is the Banateros. Nasasaktan kami hindi dahil sa Pogo. Wala kaming pakialam. As a matter of fact, we are against Pogo. Any form of gambling or online gambling, whether it is Pogo or Filipino-run company, we are against gambling. Okay? At definitely, we are against any form of